So ito nga mga bayan, bilang na ang mga Pinoy sa United Arab Emirates na may cancer. Nasa 170 Pilipino po na nasa United Arab Emirates ang may sakit na cancer. Ayon yan sa tala ng OWA. Watch po natin ang mga balitang ito, mga kabayan. Nasa 170 Filipinos sa United Arab Emirates ang may sakit na cancer. Nako, base po yan sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration. Sabi po ni OWA Administrator P.Y. Kaunan, 110 ang Filipino cancer patients sa Abu Dhabi habang 60 naman sa Dubai. Pero tiniyak din po ng OWA na patuloy nilang inaalalayan ng medical treatment ng Filipino cancer patients doon. Uy, hindi biro yan, Hindi biro. ha? Nakaka-concern, Actually, ah. hindi ko alam kung paano ang healthcare doon sa Middle East. yeah. Kaya lang kasi hindi sila residente ng Middle East. So, I don't know kung covered yung kanilang workers. Yeah. Baka hindi no? Tsaka Yun ang bakit ang problema. dami kaya doon? Actually, meron din akong kilala doon, taga doon din. Na may Oo, cancer? may cancer din. Oo. kaya? Bakit? Bakit? Tsaka the fact lang na yung OWA had to, get data about Ibig sabihin, people with madami. cancer. Kaya nga. It's concerning. It's Parang concerning. na-flag, no? Oo. Oo, anong meron? Yes. Sige, we'll try to get more updates about that OWA report po sa mga hindi natin magagawa tonight kasi by this time makatulog na yung mga official natin Oo nga. ng OWA. no? Correct. Pero we'll update you on that kasi concerning di ba? Yes. Kasi na we have cases like that na mukhang papadami. So, Marami ibig sa isang sabihin, area. yan yung info na inuwi dito ng OWA kasi kakagaling lang nila ng Middle Yes, East. Kasama yes. sila ni Presidente sa Abu Dhabi. Bit nila, yes. Oo, So, ganun. Grabe, ha? Baka kaya rin nasilip no? Kasi nga Oo. nag-prepare sila, syempre, pumunta doon yung Pangulo Pero Yes. kasi 'di ba, I'm not familiar dun sa lahat ng cases ng OFWs natin sa abroad. Pero sa lahat ng mga kinover natin sa iba't ibang bansa, ngayon lang ako nakakita na meron silang datos ng cancer patients na yun nga OFWs. Parang hinighlight talaga diba? ngayon. So, oo. I think, baka malaki yung ganitong klase Kumbaga, ng bilang. Baka alarming. this is not usual. Yes. Diba? Yeah. So, we'll give you updates on that kapag meron na kaming nakausap from the OWA. At tinitiyak naman ng OWA mga kabayan na patuloy nilang aalalayan ang mga kababayan nating Pilipino sa United Arab Emirates na may mga cancer para po sa kanilang medical treatment. Pero paano at saan ba natin ito nakuha ang mga sakit na cancer na ito? Mga kabayan, merong paliwanag ang isang kababayan nating OFW na content creator kung saan po ay meron po tayong makukuhang mga aral para po sa pag-iingat ng ating mga kalusugan mga kabayan. Sure, ito ha. Paalala kabayan, ang dami kong nare-receive ng mga private messages at mga nare-receive na email. Alam nyo, ang pinakamarami dyan nag-message sa akin, OFW, Cabs. Nagugulat ako sa mga email nila. Hong Kong, Dubai, Singapore, kahit dyan sa atin sa Pilipinas. Ang dami nagma-message particular sa kanilang kalagayan. Cabs, ang daming may cancer ngayon. Sa mga literature na nabasa ko kabayan, alam nyo, bakit natitrigger na nagkakaroon ng isang tao ng cancer? Nababanggit sa mga pag-aaral kabayan na sometimes unknown ang source. Pero, titingnan nyo kalagayan natin bilang isang OFW. OFW makinig. Alam nyo, sama-sama na po kasi yan Una, yung puyat, Cabs. Aminin nyo, maraming mga kababayan natin ang sobrang nagpupuyat, lalo na yung pumapasok sa bahay. Pangalawa, Cabs, kapag ang tao dumadaan sa stress, anxiety o kaya depression, ang katawan natin nagiging acidic yan. Bumababa ang immune system natin. Walang panlaban sa mga kung ano ang pwedeng sakit na dumadapo sa atin. Isama mo pa yung mga kinakain kabayan. Kadalasan kung ano yung pinakamadali na i-prepare, instant, highly processed na pagkain. Isama mo pa yung mga problema na pinagdadaanan ng kababayan natin. Yung mga homesick. Totoo yan. Andyan na lahat yan, kabayan. Okay? Kung isama-sama mo lahat yung mga ganyan, at ito pa pala, lalo na sa mga kababaihan, mag-ingat po kayo. Lalo na
yung mga exposed lagi sa mga cleaning material, mga ginagamit sa loob ng bahay. Kapag palagi kayong exposed dyan, base sa pag-aaral, almost 32% na ikaw ay may tsansa na makapitan ng kung anong sakit. O kagaya niyan, laging exposed ka sa acid na i-inhale mo, nalalanghap mo, nadidikit sa balat mo lagi, araw-araw. Sa tingin mo, hindi yan magkakaroon ng epekto sa inyo? Mga kababaihan din, tingnan nyo ha, mahilig kayo gumamit ng lipstick, yung mga ganon-ganon, yung mga beauty products, Cabs. Alam nyo ba, meron din mga nadidetect dyan na may contaminants ang iba dyan. E paano kung natapat sa inyo yung mga may contaminants na produktong ganyan? Totoo yan. At ito, Cabs, please, siguro 3 ang nabasa ko ngayon. Huwag na huwag kayo magbubunot ha ng buhok sa ilong. Akala nyo kapag yan na-infect, kabayan, tandaan nyo ha, itong triangle na yan, huwag nyo kagalawin masyado yan. Itrim nyo na lang yung buhok dyan. Huwag yung bubunutin nyo. Nagkaroon ng infection, Cabs. Tinubuan, nawala yung pang-amoy, tapos tinutubuan ng tigyawat sa loob. Di pa nila alam, kabayan, kung ano yung 3 na yon na nag-message sa akin, di pa nila alam kung ano yung diagnosis sa kanya. Kasi nga daw iba-biopsy. Meron din yung tinubuan dyan sa may ngala-ngala. Iba-ibang klase, kabayan. Okay? Dito. Alam mo yun? Kaya mag-ingat kayo, Cabs, ha? Kasi kayong mga babae, sa totoo lang, kayo ang madalas na expose masyado sa mga chemical. Regardless sa environment yung pinagtatrabuhan mo, Cabs, isaalang-alang mo din. Okay? Alam nyo ba? Disclaimer po ha. Alam nyo, hindi lahat ng tao, kapag kayo nagtitake ng supplements, ay para sa inyo. Huwag kayo makiuso. Disclaimer, may nabasa ako ng mga literature pagdating dito. Kasi yung mga supplements na yung, kabayan, baka minsan dyan natitrigger ang sakit mo. Ang mainam dyan, kumain ka ng full dense nutrient na pagkain. At huwag kang makadepende sa mga highly processed din na mga supplements na yan. Totoo yan, Cabs. Ito, Cabs, totoo lang to ha. Masaya sila na kahit nakapitan sila ng sakit, kabayan, na nandito sa ibang bansa, masaya pa rin sila. Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba nakakausap ko. Kasi dito, kapag covered ng insurance mo ang sakit mo, zero balance ka. Yung iba, naka-under sila ng insurance sa kanilang amo. Yung mga amo nila, katataas na mga high quality ang kanilang mga insurance. Ito sa ibang bansa kasi, kabayan, libre. Wala kang babayaran yan. Insurance mo lahat ang magbabayad yan. Totoo yan. Kaya natutuwa sila na meron silang insurance. Kasi kung umuwi daw sila ng Pilipinas, kabayan, disclaimer po, totoo nanggagaling sa kanila ito. Baka hindi na sila mabuhay ng matagal. Pero in fairness, Cabs, ha, Sir, 15 years na ako cancer survivor dito sa Dubai. Sir, 10 years na ako dito sa Hong Kong. Awa ng Diyos, cancer free na ako dahil sa mga amo ko, dahil sa insurance ko. Sir, dito sa Saudi Arabia din, Cabs. Oo, marami din. Sir, alam mo ba, sagot lahat ng amo ko yung paggamot ko. Kaya kayo, sa totoo lang, Cabs, kung kayo nandito sa ibang bansa, alagaan niyo kalusugan niyo. Paano kung wala kang ganito pag uwi ng Pilipinas at meron kang sakit? Yung mga nandyan sa Pilipinas din, tingnan nyo din yung kalagayan ng mahal nyo sa buhay na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Lalo na karamihan, kabayan. Disclaimer, puro mga breadwinner ang nasa ibang bansa. Hindi po nagtatae o pumupulot ng pera ang mga yan, ha. Tingnan nyo din ang kalusugan ng nagpo-provide sa inyo. Karamihan ng mga OFW, sinungaling yan. Totoo yan. Hindi nila sinasabi kung ano yung totoong nararamdaman nila yan. Mas gusto na nilang itago
ang kanilang nararamdaman, parang yung kayong andyan sa Pilipinas, hindi kayo nag-aalala. Lumalaban mag-isa yan. Marami kabayan, sa totoo lang. Real talk. Hindi nila sinasabi yan. Mostly. Totoo yan. Bakit? Sinasabing masarap ang kinakain? Hindi mo alam, puro mga noodles at dog ang kinakain yan. Sinasabing natutulog ng maayos, di mo alam nagpupuyat yan. Kakatrabaho, kaka-sideline. Totoo yan. Okay, reality talk lang po yan. Kaya kayo kabayan ha, bilang kapwa ko OFW, alagaan nyo po yung kalusugan nyo. Wala pong ibang dapat aayusin kundi kalusugan natin. Kung ikaw nagsusumikap, nagtsatsaga ngayon, alam mo Kabs, paano mo mai-enjoy yung kita mo ngayon kung ikaw balang araw magkakaroon ka ng karamdaman sa kalusugan? Uuwi ka lang ng Pilipinas para magpagamot. Hindi ba mas magandang marinig na uwi ka ng Pilipinas na ikaw ay nag-i-enjoy sa pinagpaguran mo? Hindi po ba? Kaya isipin mo maayos yan ha. Alagaan mo kalusugan mo, Kabs. Kumain ka na maayos. Hanggat maaari, iwasan mo ang sobrang pagpupuyat. Okay? God bless everyone. Alam ko naman na accessible ang mga pagkain dito sa ibang bansa. Mura kung itutuusin sa mura. Pero alam nyo, dahil sa katipiran, dahil sa iniisip natin na padala buwan-buwan, kaya natin nagagawa na yung mga instant na lang ang ating kinakain. Kabs, instant man yan, pero please, pwede nyong gawing healthy yan. Okay? Kaya mga kabayan, kailangan po natin pangalagaan ang ating mga sarili at maging maayos po ang ating mga kalusugan dahil ito po talaga ang ating tunay na kayamanan, ang ating kalusugan mga kabayan. At lagi rin po tayong manalangin sa may kapal para din po maging maayos ang ating pisikal ng pangatawan o espiritual mga kabayan. May God bless you all. To God be the glory.